Again, Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. Palagi kong sinasabi, huwag ninyo ako hanapin sa Pilipinas sapagkat ako'y 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor, gunsmith. At hindi ninyo makukuha ang aking serbisyo sa Pilipinas. Okay, at bago ako bumati, gusto ko lang basahin ang katanungan ni Fred Castillo. Sabi niya, Sir, pwede ba bawasan ang hammer spring ng 1911? Okay, ang tinutukoy niya ay mainspring. Okay, at bago ko sagutin yan, bago bibigyan natin ng linaw yan, ay gusto ko muna bumati sa lahat, lalo tigit sa mga OFW ng isang mapagpalang araw. Dalangin ko, sana tayo ilayo ng ating pong may kapal sa mga aksidente at disgrasya. Bantayan tayo ng ating mga guardian angel. Okay, sapagkat tayo may mga pamilyang sinusuportahan sa Pilipinas at ingatan natin ang ating mga kalusugan na huwag tayo magkasakit dahil walang mag-aalaga sa atin. At gusto ko lang pasalamatan ang ating 32,200 plus na mga subscriber. Patuloy tayong dumarami at maraming salamat sa mga pag-share ng ating mga videos. At kung mga bago pa kayo sa ating YouTube channel at kayo ay interesado sa ating mga content na paano alagaan ang ating mga firearms at kung may mga balak tayong kumuha ng mga baril ay maging responsible gun owner tayo. At bibigyan natin bago natin bigyan ng kasagutan ng ang katanungan ni Fred Castillo, ay gusto kong pasalamatan ang mga tumulong sa ating 6 na mga estudyante. Tayo ay isang charity vlogger na tumutulong sa 6 na estudyante na mga magulang na ang magulang ay single parent. Ayan, at meron tayo ditong GCash number, ang number ng aking tresurerang anak. Nagpadala ng tulong si Alfredo Isidro na nagpakilalang Ordesipay ng Las Piñas. Maraming salamat sa iyo. At do sa mga tutulong pa at do sa mga tumulong na hindi nagpakilala, please magpakilala kayo para tuwing meron tayong vlog ay mapapasalamatan kayo. Lalo tikit kay Engineer Arnel Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait. Okay, at nanyahan ko siya sa shooting range at nabigyan ng pagkakataong maka-experience na pumutok. So ayan, at personal niya akong binigyan ng cash na tulong para sa ating mga estudyante na mga beneficiaries. Ito ay sobra pa at sapat na pambili ng mga school supplies. Matutuwa yung ating mga beneficiaries, Architect Arnel, dahil magkakameron sila ng bagong sapatos at bagong school bags. Lahat sila. So ayan, at dalangin ko ay bigyan tayong lahat ng mabuting kalusugan at architect, sana makameron ka pa ng magagandang project dito sa Kuwait. Ayan, at ayan, bibigyan na natin ng kasagutan ang tanong ni Fred Castillo. Ayan, ang tinutukoy niya ay mainspring. Ang aking magiging kasagutan niyan, bago tayo pumutol ng isang bagay, ay aalamin muna natin kung pwede ba o hindi. So, meron ako ditong 1911. So, pag humawak tayo ng baril, release agad ang magazine at check ang chamber kung merong bala sa chamber. Yan, no? Protocol yan, ha? Like kung sinasabi yan. So, ito yung hammer niya. Kung mapapansin ninyo ang hammer, pag nakaganyang posisyon, naka-open na slide, ay meron siya ditong clearance, bumababa yung clearance, yung ano niya. So pagka yan ay hindi na gumagalaw, yun pwede na nating putulan o bawasan ang spring, sapagkat yung spring niya ibig sabihin ay sarado na, wala nang space para pa umatras. Dapat yan may space bago umatras. So ayan, paano natin malalaman ang clearance yan? Kukuha tayo ng isang filler gauge. Kung may mga filler gauge, kung wala naman ay kahit isang lata na ang kapal ay 1 mm. Okay, 1 mm ang kapal. At subukan nating isuot sa pagitan ng slide at hammer. Okay?
Pag yan ay hindi kumasya, ay ibig sabihin ay kunting-kunti lang yung clearance niya. Dapat yan ay mga 1 mm man lang ay kakasya dyan. Okay? Dapat 1 mm ang kapal. Kakasya yan sa pagitan ng slide at ng hammer. Okay, yun ang time na dapat nating bawasan. So, paano ang pagbawas? Ang pagbawas ay wag tayong putol ng putol kakaagad. Gagawin natin itong trial and error. Ano natin sa sander. Okay, kung may grinder tayo, igagano lang natin sa grinder at babasain. Ganun, babasain. Yan. Babasain ganyan para hindi masira yung dulo. Basa lang ganyan. Huwag tayong putol kakagad ng malaki. Putol agad tayo ng 2 coil, 1 coil, masisira ang ating, baka mapasubra. Di, lagot tayo kay firearm. Lagot si firearms instructor niyan. Mali ang turo. Gaganunin lang natin. At isusukat natin. Ulitin natin yung pagsusukat na ganun. Okay. So ano pa ang isang kahit hindi na tayo magsukat, pwede naman. Kahit hindi na tayo magsukat. Anong isang kahit pa yan ay halimbawa, kahit pa yan ay gano'n natin. May isa pa rin palatandaan ako niya na dapat tayong magbawas ng hammer, ibig sabihin nito, ng kanyang spring. Yan. So, pagka pumuto kayo, check ninyo yung inyong basyo kung ganito ba ang primer niya. Tingnan nyo. Halos mabutas na yan. Delikado yan. Baka makabulag, baka mag-backfire. Ayan. So, ibig sabihin yan ay sobra namang malakas yung sobra namang malakas yung kanyang hammer, yung kanyang mainspring. Dahil ang pairing pin po ng lalo't ang 1911 yan ay walang walang pundo yan. Lumalampas yan ng malaki. Papakita ko sa inyo. Ayan pakita ko sa inyo ang pairing pin niya. Kung bakit humahaba yan ng ang haba ng nakalabas niya Hindi makita. Ayun makita niyo yung pairing pin. Ang haba po. Mahaba yan Ang nakalabas niya ay mga half centimeter ang labas niya. So walang pundo yan. Ang haba ng pundo niyan. So pagka malakas ang hammer mo niya, ang hammer spring mo niyan, talagang bubutasin niya yung primer mo. Kasi nga walang pundo. Walang control. Ang control niya ay nasa, sana makita sa Ayan yung pairing pin niya. Yun, yung pairing pin niya, di ba? Mapapansin niyo yung pairing pin. Ang haba niya, yun, gagalawin. Ayun, ang haba ng pundo niya. Ayun, Yun, mahaba ang pundo niya. So, ganun. Ganun ka, Ganun ang kahaba ang pairing pin niya. So, bubutasin niya itong niya. So, pwede kayong magbawas ng pairing pin, ng mainspring. Dapat ganito lang ang tama ng pairing pin. Parang lang, may lusong lang na konti. Okay? Huwag yung ganong kalalim. Ganito lang dapat. Pag sobra ay masama na. Yun lamang ang nakikita kong dalawang dahilan para magbawas tayo o magputol ng mainspring o ng hammer spring. Kung meron pa kayong alam, please comment below dahil minsan naman ay nalilimutan ni Lolo dahil senior citizen na tayo, dahil hindi ako gumagawa ng mga research at sa mga lista-lista. Yun lang ang naisip ko sa ngayon. At alam ko mas marami pang magagaling dyan na ayaw lang magturo. I-share natin yung ating kalaman. Basta yung nasa topic lang ayaw kong mag-entertain ng wala sa topic. Basta yung topic lang na yun.
So, ayan, at sana nakapagbigay tayo ng kaalaman sa ngayon kung paano natin malalaman kung kailan tayo at dapat ba natin putulan ang mga hammer spring, sapagkat ang lahat ng sobra ay hindi maganda. Okay, pag napasubra naman tayo ng bawas, baka hindi pumutok. Baka sinabi ko sa inyo, ay putulan agad ninyo ng ganito kahaba, hindi pumutok. Ayan, sabi ninyo, mali-mali naman ang turo ni Pinoy Parents Instructor, pahamak pa tayo. So, sabihin ko sa inyo, trial and error yan ha. Pinakang malaki, ibabawas ninyo isang coil. Pinakang malaki. Wag muna susubra doon. At testingin muna ninyo. Okay, pwede kayo magbawas, isang coil lang, isang ikot lang na gano'n ng spring. Okay, kung ano pa, pwede rin yung tinuro ko sa inyo sa pamamagitan ng grinder. Okay, at yan, maraming salamat sa katanungan mo. Ang pangalan mo? Makalimutin na talaga. Fred Castillo. At sana marami ang nakatuto dito. Okay, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli natin videos at mga katanungan, sasagutin ko yan sa pamamagitan ng aking abot ng aking maliit na kaalaman. At God bless us all. Thank you very much.